Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Magtatago po ako sa pangalang Janina. Ang kwento naming mag-anak nag-umpisa panahon ng eleksyon. Vice Mayor ang papa namin, ngunit dumating ang local election, siya na ang tumakbong mayor sa kanilang partido. Nakatatlong termino na kasi ang kasalukuyang alkalde na kaalyado rin ni Papa, kaya ang papa na namin ngayon ang tumatakbo. Siyempre, Tito Makoy, todo-todo ang pagsusumikap naming mag-anak kasi pangalan ni Papa, pangalan ng pamilya namin ang nakataya. Kailangang maipanalo namin ang laban na ito ni Papa. Subalit, Tito Makoy, sa gitna ng campaign period, meron akong nahalata kay Papa. Kasi may mga gabing hindi siya sa bahay natutulog. Dumarating na lang ito maagang maaga. Noong una, hindi ko muna ito pinapansin kasi alam nyo na po, election period, ang daming dapat kausapin. Maraming dapat puntahan at dapat suyuing mga butante. Ngunit merong ilang mga pagkakataong nasasaksihan ko talagang nagdudulot sa akin ng pagdududa na may problema kay Papa. Pakiramdam ko, Tito Makoy, problema sa pamilya namin. Ang mama naman namin hindi ko nakikitaan ng problema kasi tuloy-tuloy lang ang kanyang pag-aasikaso at ginagawa ang mga dapat gawin, kasama na ang pakikipag-usap sa mga supporters at leaders ni Papa na nasa bahay namin. At noong araw nga mismo ng eleksyon, maghapong wala sa bahay namin si Papa hanggang sa gumabi. Natapos na ang bilangan, kinabukasan prenoklaman na siya bilang nanalo, ngunit wala ang papa namin. Ang tanging nasa bahay lang na nagbubunyi, kaming mag-anak, mga kapatid ni Mama at ilang kapatid rin ni Papa, kasama ang leader niya sa mga barangay na kasama naming nagbubunyi sa pagkakapanalo ng papa namin. Ngunit ang kawalan ni Papa, malaking hiwaga sa akin. Tuloy, Tito Makoy, lalong lumakas ang kutob ko na talagang merong problema. Ang mama namin kahit na matipid palagi ang sagot kung tinatanong ko ito, ngunit dahil nga eleksyon wala ang papa namin, nakuha ko na, Tito Makoy, merong problema sa pamilya namin. Naupo ang papa namin bilang ganap na mayor sa lungsod. Yung mga nakikita ko noong campaign period na hindi siya umuuwi sa gabi, nagpapatuloy iyon, Tito Makoy. Dito na ako nagtaka hanggang sa nabunyag nga sa akin ang totoo. Diretsahin na natin, Tito Makoy, may kalaguyo ang papa namin. Doon ito tumutuloy. Makalipas nga ang mahigit 2 buwan mula nang maupo siya bilang alkalde, ganap nang hindi umuwi ang papa namin sa bahay. Nagtuloy-tuloy na ito, hindi na sa amin nagpapakita. Noon na napilitan ang mama naming umamin sa akin na meron ngang kalaguyo ang papa namin at doon na ito tumutuloy. Nalaman ko, Tito Makoy, na isa pala sa mga babaeng angels ni Papa noong campaign period, si Melissa, ang kanyang pangalan, yun ang kalaguyo ni Papa. Si Melissa ay dating majorette sa isang pamantasan dito sa lungsod, nakatira sa kabilang bayan. Alam mo, Tito Makoy, galit na galit talaga ako nang malaman ko. Sinisisi ko rin ang mama namin sa paglilihim sa amin ng totoong nangyayari. Ngunit sa kabilang banda, naiintindihan ko rin siya, isa siyang ina, ayaw niyang mawalan kami ng respeto sa papa namin. Alam mo, Tito Makoy, nung malaman ko ang pagtataksil ng papa namin, hindi ko talaga napigilang maiyak sa sobrang galit ko at hinanakit sa papa namin. Kasi maliwanag na maliwanag, trinaydor kami ng aming ama. Pinagtaksilan kaming pamilya niya. Dumating ang second semester sa college, humingi ako sa papa namin ng pang-enroll naming magkakapatid. Ito na ngayon ang sopas, Tito Makoy. Walang ibinigay ang papa namin, hindi siya sumasagot sa tawag ko. Hindi rin nagre-reply sa mga text na pinapadala ko. Hanggang sa inabot na ako ng sobrang galit, Tito Makoy. Tiniksan ko talaga ang papa namin ng malulutong na mura. Yung lahat na sama ng loob ko
inilabas ko at sinabi ko sa kanya. Saka ito napilitang mag-reply sa akin, ngunit ang tanging sinabi niya sa kanyang reply, mag-uusap kami. Hanggang doon lang, Tito Makoy. Sa reply na iyon, wala na akong natanggap, wala na kaming natanggap pa mula kay Papa. Alam niyo po, madali rin sanang puntahan ko siya sa City Hall, ngunit mas minabuti kong huwag na lang kasi baka abutan ko pa roon ang kanyang kalaguyo, ihulog ko lang ito sa hagdanan. Mabuti na nga lang ang mama namin ay isang guro sa pampublikong paaralan. Kahit pa paano, Tito Makoy, merong regular na income ang mama namin, ngunit kulang ito sa pangangailangan naming tatlo na nasa college. Tatlo nga pala kaming magkakapatid, Tito Makoy. Ako ang panganay, babae, at ang dalawang sumunod sa akin ay pareho lalaki. Ang masakit, Tito Makoy, nalaman kong nagpatayo na pala ang papa namin ng bagong bahay doon sa bayan ng kanyang kalaguyo. Yung kanyang kalaguyo, pinatayuan niya ng bagong bahay. May nabili itong lupain at dito sila nagpatayo ng bahay. Maganda ang bahay, malaki, maluwang at malawak rin ang lupaing nabili ng papa namin. Dito na siya umuwi, ganap ng hindi nagpapakita sa amin. Alam niyo po, ang traidorin ka ng inyong ama, lantarang iwanan kayo, ipagpalit sa kabit. Tito Makoy, walang kasing sakit sa pakiramdam ang katotohanang ganito. Kaya sa panahong iyon, Tito Makoy, palagi akong umiiyak pag mag-isa na lang ako. Yung aking mga pag-iyak, hindi ko lang ipinapakita sa mama namin kasi alam kong mas higit siyang nasaktan sa kataksilan ng papa namin. Kailangang palakasin ko ang kanyang loob at kinakailangang ipakita namin sa mama namin na narito kami, kasama niya kami. Ang isa pa, Tito Makoy, na nakakapag-init ng ulo, binilhan pa ng papa ko ng bagong sasakyan ang kanyang kalaguyo at meron pa itong driver. Samantalang kami, Tito Makoy, na kanyang mga anak, kanyang pamilya, nagtsatsagang mag-commute araw-araw. Alam niyo po kasi kahit na noon pa, noong city councilor pa lang siya at naging vice mayor, iisa lang naman talaga ang sasakyan namin, ang papa namin ang gumagamit nito. Kaming magkakapatid, talagang nasanay kami na nagko-commute lang. Ngayon, sa kanyang bagong kalaguyo, binilhan niya ng bagong sasakyan. Ang duda ko, Tito Makoy, malaki-laki at marami ang iskoping natatanggap ng papa namin bilang alkalde. Ngunit talagang ang masakit nito, Tito Makoy, ay yung nakikita mo ang lahat na luho at kapretsyo ay ibinibigay sa kabit. Yung mga bagay na hindi niya ibinibigay sa aming pamilya niya. Maging ang pagsashopping o pamamalingki nito, meron pang mga driver at mga alalay na kasama. Yung mga driver at alalay, pareho ito pinapasahuran ng City Hall. Dunyang nag-i-enjoy sa pagiging first kabit ang hitad na kalaguyo ni Papa. Yung mga driver at alalay, Tito Makoy, siyempre kilala ko kasi mga tauhan ito ng Papa namin. Nahirapang labis kaming mag-iina kasi noong panahon na iyon, third year college na ako sa College of Nursing. Alam naman natin, Tito Makoy, na ang nursing ay isang magastong kurso. Hanggang sa kinailangan pa ng mama namin na mag-loan sa GSIS para lang maitawid ang pangangailangan naming magkakapatid sa eskwela. Ngunit, Tito Makoy, kahit papaano naigapang kami ng mama namin. Nakapagtapos ako at naging licensed nurse. Yung sumunod naman sa akin, naging civil engineer din. At ang bunso sa aming magkakapatid, kumuha ito ng aviation course, aircraft maintenance ang kanyang kinuha. Mabilis na lumipas ang 3 taon, Tito Makoy. Heto na naman tayo, eleksyon na muli. Re-eleksyonista ang papa namin. Sa pagkakataong ito, Tito Makoy, kasi nga galit na galit ako, nagngingit-ngit ako sa papa namin. Sinabi ko kay mama na ito ang panahon ng paniningil. Nagulat at nabahala ang mama namin nang sabihin ko na
Oras at panahon ito ng paniningil sa papa namin. Alam mo pa Tito Makoy ang isang nakakatawa ngunit nakakabwisit na estilo ng papa namin. Isang araw pag uwi ko, merong nakabiting tarpaulin ng litrato niya sa bakuran namin sa may bakod. Malaking litrato ito. Walang nakasulat kasi hindi pa naman campaign period noon. Papalapit pa lang ang campaign period. Inutusan pala nito ang isang driver sa City Hall na ibitin daw sa bakod namin ang kanyang litrato. Alam mo Tito Makoy, sa sobrang galit ko, inalis ko ito at sinunog ko talaga ang tarpaulin. At noong mag-umpisa na nga ang campaign period, ito talaga ang pinakahihintay ko. Oras ng paniningil sa papa namin. Proclamation rally ng katunggaling partido nila, yung mahigpit na kalaban ng papa namin. Pumunta ako doon sa rally. Alam mo Tito Makoy, nagulat ang mga taong naroon, lalong-lalo na ang katunggali ni Papa sa pagka-mayor. Noong pagdating ko. At lalo siyang nagulat nang sabihin ko sa kanya na gusto kong magsalita sa stage. Sa una ayaw niya muna, ngunit napilitan ko rin. Parang isang malakas na bumbang sumabog nang magpakilala ako sa stage na anak ako ng nakaupong alkalde. Marami sa kanila ang nakakakilala sa akin siyempre, ngunit marami rin ang hindi. At ang malakas na pasabog na iyon ay talagang umalingaw-ngaw sa buong kalungsuran nang sabihin kong ikinakampanya kong huwag nang iboto ang walang hiyang alkaldeng papa namin. Sumusuporta ako at kaming mag-aina sa kalaban ni Papa dito sa grupo kung saan ako nagsasalita ngayon. Yung mga sinabi kong iyon Tito Makoy, kumalat kaagad sa lungsod noong gabi at kinabukasan ito ang usap-usapan ng mga tao. Tinuloy-tuloy na naming magkakapatid ang pangangampanya sa katunggali ni Papa. Yung tarpaulin ng lahat na litrato ng buong grupo nakasabit sa bakod ng bahay namin at sa bakuran naglipa ng mga posters ang inilagay namin. At sa mga pag-iikot sa bawat barangay, sumasama ako. At kung hindi ako pwede kasi nagtatrabaho, isa sa aming magkakapatid ang talagang kasama ng grupo ng katunggali ni Papa. Sa una natatakot ang mama namin kasi baka raw balikan siya ni Papa, sampahan siya ng kasong electioneering. Dahil nga sa isa siyang public school teacher, ngunit mayroong mga tarpaulin na nangangampanya sa bahay namin. Ang sagot ko sa mama ko, subukan niya lang na gawin yan mama. Makikita niya ang hindi niya pa nakikita. Ito ang sagot ko sa mama ko at siniguro ko rin sa kanya na hindi mangyayari yan kasi kaming mga anak ang haharap at kami naman talagang mga anak niya ang nangangampanya. Saka dati na rin Tito Makoy na ganito, kahit na isa siyang guro sa public school, ngunit politiko ang kanyang asawa kaya hindi na nakapagtataka ang merong mga tarpaulin sa paligid ng bahay namin. Alam niyo po ilang beses akong tinatawagan sa cellphone ng papa namin para kausapin. Liban pa dyan, may mga text messages siya at saka merong mga message sa messenger. Ngunit lahat ito Tito Makoy, dinididma ko. Lahat kaming magkakapatid, deadma ang mga pagtatangkang pagtawag ng papa namin. Iniwasan talaga naming makipag-usap sa kanya. Alam namin Tito Makoy na ang pagtatangkang pakikipag-usap sa amin ng papa namin ay para pigilan kami ng pangangampanya pabor sa kanyang kalaban. At yun nga Tito Makoy ang resulta noong halalan. Landslide ang kalaban ng papa namin. Karma. Dumating na ang karma sa buhay niya. Kasi maging sa barangay namin kung saan nakarehistro ang papa namin, nangamuti siya kung boto ang pag-uusapan. Dahil kilalang kilala siya ng mga tao rito at alam ng mga tao sa barangay namin ang isyo, ang problema ng pamilya namin. Kaya talong-talo ang papa namin noong eleksyon. Sa kanya namang katunggali, ang aming ikinampanyang alkalde, gusto ng bagong upong alkalde na ilagay sa City Engineer's Office ang kapatid kong engineer.
Ngunit Tito Makoy, tinanggihan namin ang mga anumang alok na iyon ng bagong maupong alkalde. Kasi hindi namin ito kailangan. Tanging ang pakay namin talaga ay pagbayarin ang papa namin sa pag-aabandona sa amin at yung ipinagpalit kami sa kanyang kalaguyo. Dahil nga hindi namin tinanggap ang mga inaalok na iyon ni Mayor, bilang pasasalamat pa rin niya sa amin, oras at kung anumang tulong ang hingin namin, mabilis pa sa alas 4, ginagawa at ibinibigay kaagad ito ng nakaupong alkalde. Alam niyo po ang pagkatalong iyon ng papa namin, nag-umpisa na ang unti-unting pagkalugmok ng kanilang kabuhayan. Yung isang sasakyang binili niya para sa kanyang kalaguyo, na ibenta niya ito noong eleksyon. Ito'y dahil sa kinapos raw ng budget. Tambak din ang kanyang mga utang sa mga pribadong tao. At yung kanyang manukan at babuyan na naitayo niya noong alkalde na siya, halos wala na itong laman dahil nga sa laki ng gastos noong halalan. Mulat mula pa kasi Tito Makoy, babuyan naman talaga ang dating pinagkukunan ng kabuhayan ng papa namin bago ba siya pumasok sa politika. Ngunit ang kabahayang ito, bagsak na bagsak ngayon. Ngunit kahit papaano nakaraos din silang magkalaguyo bagamat ramdam nila ang paghihirap dala nga ng sitwasyon at wala pa sa kapangyarihan, wala sa pwesto ang papa namin. Nakarating nga sa amin Tito Makoy ang balita na madalas ang pag-aaway ng magkalaguyo. Siyempre Tito Makoy, ang papa ko malungkot, dinamdam na labis ang kanyang pagkatalo. Sino nga ba naman ang hindi magdaramdam niyan na mismong mga anak niya ang nangampanya para hindi siya iboto. Sa panahong ito Tito Makoy, kaming magkakapatid, pareho na mga nagtatrabaho. Ako, nagtatrabaho ako sa isang ospital at yung kapatid ko namang engineer, nangungontrata na. Ang bunso namin nasa ibang bansa, nagtatrabaho na rin bilang isang aircraft maintenance staff. Kaya kahit papaano nalampasan talaga naming mag-iina ang pagsubok. Ngunit Tito Makoy, sadyang talagang napakabilis dumaan ng mga araw at taon. Ang 3 taon, papatapos na naman kaagad. At walang kadala-dala ang papa namin. Dumating muli ang sunod na halalan, muli itong tumakbo sa pagka-alkalde. Ito raw ang kanyang comebacking fight ayon sa kanya at sa kanilang partido. Bilang parusa pa rin Tito Makoy, muli kaming sumuporta sa nakaupong mayor na ngayon, ang kalaban ni Papa. Tinadtad namin ng tarpaulin nila ang bakod ng bahay namin. Maging sa aming bakuran, tadtad ito ng mga posters at mga tarpaulin ng grupo ng kalaban ni Papa. Kaya alam niyo po, lalong naging kawawa ngayon ang grupo ni na Papa kasi kapos nga raw sila sa pundo. Yung partido nila walang sapat na pundo. At gaya nga ng inaasahan, sa pangalawang pagkakataon, nangamuti na naman siya pagdating sa bilangan. At dahil nga sa kapos sila ng pondo, napilitang isang laang ilang lupain na binili nila ng kanyang kalaguyo. At yung ibang are-arean pa na nabili nilang magkalaguyo, napilitan silang ibenta ito para idagdag sa kanilang pondo sa eleksyon. Maging ang sasakyan ng papa namin nung maupo siyang mayor, yung Land Cruiser automatic full option, na ibenta niya rin ito at pinalitan na lang ng isang lumang pick-up. Ito na ang pinakasupas ng kataksilan ng papa namin. Alam mo Tito Makoy, alam natin na ang mga babaeng kabit o kaya yung mga babaeng kalad-kari na nakukuha lang sa pera, pag wala ka ng pera, goodbye ka na dyan. Batang-bata ang kalaguyo ng papa namin, Makati girl. Ayun, dahil sa hindi na nasusunod ang kanyang luho, wala ng pera, naghihirap na ang dating mayor, madalas na rin nag-aaway ang magkalaguyo hanggang sa tuluyan na niyang iniwanan ang papa namin. Nagkaanak sila ng isa, ngunit sa pag-alis ng babae, binitbit ang kanilang anak. Hindi namin alam kung saan na tumakbo ang kalaguyo ni Papa.
Mabilis ngang lumipad ang panahon, ang mga araw at mga taon. Ilang taon na rin pala mula nang traido rin kami ng papa namin. Iwanan kami ng basta-basta. Ang pasasalamat naman namin sa ginawang ito ng papa namin, kaming mag-iina lalong naging malapit sa isa't isa. At dahil nga kaming tatlo lahat na nagtatrabaho, pinag-early retirement na namin ang mama namin para mag-relax na lang siya pagkatapos ng kanyang mahabang sakripisyo at hirap sa amin. Ngayon Tito Makoy, ang mama namin, nag-i-enjoy na lang ito sa pag-yoga at pagsusumba kasama ang kanyang mga kaibigan. Nagbakasyon ang kapatid naming bunso buhat sa ibang bansa. Masaya kaming mag-iina na nagtatawanan, nagkikwentuhan sa loob ng bahay kubo namin. Itong bahay kubo na ito Tito Makoy, ito ang lugar kung saan tumutuloy ang mga bisita noon ni Papa, yung mga leader namin sa iba't ibang barangay. Ngunit wala na ngang politiko rito kaya kaming mag-iina ang nagkikwentuhan. Ngunit Tito Makoy, biglang umihip ang napakasamang simoy ng hangin. Biglang dumating ang papa namin sakay ng kanyang pick-up. Nakangiti siyang pumasok sa kubo at nangungumusta sa aming lahat. Alam niyo po, walang umimik, walang tumayo sa aming magkakapatid, wala ring bumati sa kanya at walang nagmano. Biglang nakabibinging katahimikan ang namamagitan ngayon sa amin. Ang mama namin nang pumasok ang papa namin, palibhasa nga muhing-muhi pa rin ito sa kanyang kataksilan. Umalis ito, pumasok sa bahay namin, hindi na lumabas. Naiwan kaming apat. Mga anak, kumusta kayo? Pasensya na kayo sa akin mga anak. Patawarin niyo ko mga anak. Yan Tito Makoy ang kanyang pag-uumpisa. Tito Makoy sa kanyang pag-uumpisa ng pag-i-emote, nagsipaghigaan sa sofa ang dalawang kapatid kong lalaki, tinulugan ang papa namin. Ako naman tuloy-tuloy lang sa aking pagduduyan, walang umiimik sa aming magkakapatid. Alam mo Tito Makoy, lahat kaming magkakapatid nabubuwisit. Ang drama, ang arte, sinungaling naman at tarantado. Ang duty ko sa ospital kung saan ako nagtatrabaho, nagsisimula alas 5 ng hapon. At pagdating ko sa ospital, Janine, nakakonfine si Mayor sa my ward number 9. Ito ang wika sa akin ng aking katrabaho at kaibigan. Kaya Tito Makoy, matapos akong maghanda at magpahinga ng kaunti, pinuntahan ko ang ward number 9 para kumustahin si Mayor. Alam niyo po, nagtataka naman ako kay Mayor kung bakit hindi ito kumuha ng private room. Pupuntahan ko siya para tingnan at kumustahin. Ngunit Tito Makoy, hindi pala si Mayor ang nakakonfine, kung hindi ang ex-mayor na tarantadong papa namin. Alam nyo, nang makita ko siya, hindi na ako tumuloy, bumalik na ako sa nurse station. Ngunit Tito Makoy, sadya sigurong kahit pa bali-balik ta rin nating ang mundo, ama ko pa rin talaga ang ex-mayor na ito. Kahit na malaki pa rin ang galit ko sa kanya, sinikap ko pa rin ilipat ito sa private room. At kung sakaling wala siyang pambayad sa bill ng ospital, ipapabil ko na lang lahat sa akin. Kaya nailipat ito sa private room. Nung pumasok ako sa kanyang silid para dalhin ang gamot na niresita sa kanya ng doktor, nadatnan ko doon ang isa kong pinsan, anak ng kapatid ni Papa. Ito ang kanyang alalay ngayon sa ospital. Siya pala ang nagdala kay Papa. Janine? Anak? Anak? Janine? Iyan Tito Makoy ang mangiyak-iyak na wika ng Papa namin. Bakit naman kayo umiiyak? Namatay ba ang kalaguyo mo, yung mahal na mahal mong kalaguyo, ang kalaguyong pinakamahalaga sa buhay mo? Namatay ba? Kaya umiiyak kayo? Ito Tito Makoy ang painsulto at pambabara ko sa papa namin. Anak, salamat anak. Salamat anak. Ito Tito Makoy ang kanyang pasasalamat na
Hindi ko alam kung saan ang pasasalamat na iyon. Marahil nagpapasalamat ito yung paglalagay ko sa kanya sa private room. Hindi ako nagtagal sa silid na yun, lumabas kaagad ako kasi ayoko talagang makarinig ng mga drama ng isang sinungaling. Na-confine pala ang papa namin dahil sa high blood. Ngunit alam niyo po Tito Makoy, kahit na alam ko ang sitwasyon ng kanyang kalagayan, hindi pa rin ako natakot na magsalita ng masakit. Hindi ako natatakot kasi kung sakali mang atakihin muli siya ng high blood, narito na sa ospital, madali na itong maagapan ng mga manggagamot. Sa kanyang pagkaka-ospital ang sitwasyon, ang pinsan ko sa gabi umuwi. Kaya naman kahit papaano Tito Makoy, gabi rin ang aking duty na pipilitan akong paminsan-minsan silipin siya sa kanyang private room. At ang nangyari nga, pinacharge ko na lang lahat sa akin ang hospital bills. Nung araw na na-discharge sa ospital ang papa namin, gamit ang sasakyan namin, inihatid namin siya ng kapatid kong lalaki, yung kapatid kong engineer. Nakabili na rin kasi kami ng sasakyan Tito Makoy, nagtulong-tulong kaming tatlong magkakapatid. Tahimik kaming tatlo mula ospital hanggang sa bahay ng papa namin. Tila nagulat siya na dinala namin siya sa kanyang bahay at ng kanyang kalaguyo noon. Tila ayaw bumaba sa sasakyan. Ang buong akala siguro Tito Makoy, doon siya sa bahay namin dadalhin. Siniswerte nga rin talaga ang utak nitong ex-mayor na ito na papa namin. Ang ginawa ko Tito Makoy, tinawag ko si Mitoy. Ito ang kanyang taga-timpla ng kape sa opisina noong mayor pa ang papa namin. Siya ang tanging natitirang alalay ngayon ng papa namin. Nung utusan ko si Mitoy na kunin at dalhin na sa loob ng bahay ang mga gamit ni papa, saka siya napilitang bumaba sa sasakyan. Ako naman tiningnan ko ang sitwasyon ng buong kabahayan, maayos naman lahat, tapos umalis na kaming magkapatid na hindi nagpapaalam sa papa namin. Tungkol sa mga gamot na kanyang iinumin, malinaw naman ang instruction sa kanya ng mga doktor. Ngayon Tito Makoy, ang sitwasyon niya ngayon ay ganito. Kasama niya lang sa bahay ang kanyang dating taga-timpla ng kape sa City Hall noon, si Mitoy. Ngunit madalas ang kanyang pagpunta-punta sa bahay namin. Kung ilang ulit na rin itong humihingi sa amin ng tawad, patawad raw sa kanyang pagkakamali. Yun nga lang Tito Makoy, ang kanyang mga paghingi ng tawad, wala ni isang salitang naririnig mula sa amin. Pare-pareho kaming tatlong magkakapatid, walang planong tanggapin muli sa pamilya namin ang papa namin. Alam mo kasi Tito Makoy, napakasakit talaga ng traidorin ka ng inyong ama. Sa akin, walang kapatawaran ang kanyang pagtataksil. Yung pakiramdam ko na ginamit lang kami para maging alkalde siya at noong maging mayor na nga siya, bigla na lang kaming tinalikuran. Mas mahalaga sa kanya ang kanyang kalaguyo noon. Nang naging mayor siya, iniwanan kami, tinalikuran, pinagpalit sa kabit. Ngayong bagsak at lugmok na lugmok siya, bumabalik sa amin. Sa panig naman ng mama namin, alam nyo na po, siya ang higit na nasaktan at higit na naghirap sa pagtataguyod sa aming magkakapatid. Wala rin siyang planong tanggapin muli at patawarin ang papa namin. Ang nakakatuwa Tito Makoy, alam nyo po, noong nakaraang Pasko lang, umuwi muli ang bunso namin galing sa ibang bansa. Ang kanyang pag-uwi ay para magkasama-sama kaming mag-iina noong araw ng Pasko. Kaya buong buo kaming mag-iina, masayang masaya na hinihintay namin ang pagdating ng Pasko. Ngunit Tito Makoy, noong gabi, bigla na namang naging hindi maganda ang Pasko namin. Kasi biglang dumating ang papa namin, wala na. Nasira na ang plano naming mag-iina. Siyempre, hindi naman namin siya pinagtabuyan. Nanatili siya sa bahay sa pagsalubong ng Pasko. Ngunit alam niyo po, kaming mag-iina, meron sana kaming planong exchange gift noong Noche Buena.
Ngunit merong dumating na panggulo. Hindi na namin itinuloy. Kasi mapapahiya lang siya na hindi siya kasama sa exchange gift at hindi rin siya kasama sa aming pagsasaya. Maging ang plano namin na magsasalo-salo sa hapagkainan noong hating gabi, hindi na rin namin itinuloy. Ang ginawa namin, yung gustong kumain, yung nagugutom, kumuha na lang ng pagkain sa lamesa. Alam mo Tito Makoy, sa akin, kahit na wala akong planong patawarin ang papa namin, meron pa rin akong natitirang awa sa kanya. Kaya ang ginawa ko noong gabing iyon, sinabihan ko ang kasambahay namin na yayain at sabayang kumain sa lamesa si ex-mayor. Sa kasalukuyan Tito Makoy, ngayong taon nga pala, ikakasal kami ng aking boyfriend. Alam niyo po, wala akong planong isama sa seremonya ang papa namin. Ganoon din ang dalawa kong kapatid na lalaki. Ganito rin daw ang kanilang gagawin. Hindi nila isasama ang papa namin sa seremonya. Alam mo Tito Makoy, ngayon pa lang nagbibiroan na kami at nagkakantsawan kaming tatlong magkakapatid. Sige na, magpakasal ka na para maka-walk down the aisle na ang ex-mayor ng lungsod natin. Yan Tito Makoy ang tawanan naming magkakapatid. Kasi nga talagang malayo sa posibilidad ang isama namin siya sa seremonya. Pare-pareho ang plano namin. Kahit nga sabihin sa kanya at ipaalam ang planong pagpapakasal ko na, wala akong plano Tito Makoy. Buo na rin ang pasya ko na kakaiba ang aking gagawing paglalakad sa dambana. Sa araw ng kasal ko, tanging mama ko lang ang sasabay sa akin. Ito'y para maging simbolo Tito Makoy na wala na kaming ama. Wala kaming ama. Kung sakaling pumunta man sa simbahan ang papa namin, walang problema yan basta umupo lang siya sa upuan. At maging sa resepsyon, walang problema yan kung sakaling malaman niya, pwede siyang pumunta kung gusto niya basta uupo lang siya. Alam mo Tito Makoy, baka nagtatanong ka kung bakit wala sa isipan namin ang patawarin ang papa namin. Ganito po kasi yan. Kung puro na lang pagpapatawad ang iisipin natin, lagi-lagi na lang ganyan na ganyan. Gagawa ng katarantaduhan, ipagpapalit ang pamilya sa kabit. Pag nagkasira-sira ang relasyon sa kabit, babalik sa pamilya, magsisisi, hihingi ng tawad. Hindi pwede ang ganyan Tito Makoy. Kung nag-traitor ka sa pamilya, magtiis ka at pagdusahan mo ang iyong kataksilan. Hindi talaga dapat hinahayaan na ang tunay na pamilya ay iniiwanan na lang ng basta-basta at para bagang nagiging second option na lang ng mga irresponsabling ama. Iyan ang dapat, huwag patawarin. Kaya iyan ang ginagawa namin sa tarantadong ex-mayor na papa namin. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagbabahagi mo dito sa iyong channel. Ang isa sa iyong mga tagapakinig, Janina. Maraming salamat Janina sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, ang unang nasa isipan ko ay hindi masama ang magpatawad. Palaging ang pagpapatawad ay mayroong magandang idinudulot. Ngunit dito sa sinabi mo, dito sa huling bahagi ng iyong sulat, alam mo, may punto ka talaga dyan. Kung palagi-lagi na lang baga nating hahayaan ang mga nagtataksil sa pamilya, iniiwanan basta-basta ang pamilya, kinakalimutan, mas mahalaga ang kabit, pagkatapos pag nagkalit-litsi, saka babalik. Hindi nga talaga dapat at hindi maganda ang ganyan na parang ang tunay na pamilya ay nagiging second option na lang. Kaya para doon sa mga kagaya at gustong gumaya sa papa ni Janina, ito po ang inyong pakinggan. Kung talagang gustong-gusto nyong iwanan nyo ang inyong pamilya, ihanda nyo na sa pag-alis nyo pa lang sa bahay, sa pagtalikod nyo pa lang sa pamilya nyo, wala na kayong pamilyang uuwian. Kasi kung magkalit-litsi man ang relasyon nyo ng inyong kalaguyo, huwag kayong aasa
na patatawarin kayo ng pamilya nyo. Mahirap yan. Hindi pwede rin talaga ang ginagawang second option lang ang tunay na pamilya. Sa muli, Janina, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout, may bagong nagpapa-shoutout sa atin ngayon, Renato Vergara ng Rome, Italy. Maraming salamat Nato sa pakikinig at alam mo dito sa pagpapa-shoutout mo, naalala ko tuloy at nanghihinayang ako kay Cardinal Tagle. Anyway mga kaibigan, siguro talagang hindi para sa atin ang magiging Santo Papa. Shoutout sa iyo muli Nato dyan sa Rome, Italy at maraming salamat, ingat palagi. I-shoutout na rin natin ang ating mga kasamahan dyan sa Italy. Kahit hindi siya nagpapa-shoutout, i-shoutout ko ngayon ang ating kasamahan dyan sa Riyadh, Saudi Arabia, si Jasmine Katatista. Jasmine, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. At isa pang nagpapa-shoutout, bago rin ito, Carlos Jose ng USA. Hindi ko lang alam, hindi sinabi dito ni Carlos kung saang state siya sa Tati. Maraming salamat Carlos Jose sa tuloy-tuloy na pakikinig at suporta at shoutout sa iyo. Kasama na rin ang ating mga kababayan dyan sa Tati. Isa pang bagong nagpapa-shoutout sa atin, shoutout kay John Tigmi. Ang sabi niya rito, shoutout po Tito Marcos. Kaya shoutout sa iyo John Tigmi at salamat sa pakikinig. Si Mr. Edoy nga pala, baka nakabalik na sa Las Vegas. Shout out din sa iyo Sir Ed at sayang nga lang talaga hindi tayo nagkita. Ang isa pa nagpapa-shout out muli ay si Single Lad ng lalawigan ng Rizal. Maraming salamat sa iyo Single Lad at shout out sa inyong lahat dyan sa Rizal. Shout out muli kay Adon Adon Vlogs at syempre ang ating mga hinahanapan ng forever. Dadahan-dahanin ko. Para malinaw, yung mga naghahanap ng forever natin na kasamahan ay sina Alvin Kalalang, shout out sa iyo, Dominador Patawaran, Paulo Laison, Faustino Fabro, Jason Hanson at si Robert Merapuente. At siyempre ang iba pang naghahanap ng forever, si Alfred TV 888, John M7V at si John Inglaterra. Yan ang ating mga kasamahan na naghahanap ng forever. Sa inyong lahat mga kaibigan, maraming salamat sa tuloy-tuloy na suporta at tuloy-tuloy na pagsama nyo dito sa ating channel. Pagsama nyo sa akin dito sa ating channel. Palagi po kayong mag-iingat at sumayin nyo sana ang biyaya galing sa itaas.